Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga, Kabangsamoro, Mapya Mapita. Welcome sa ating programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ngayon pong araw ng Sabado, May 31, 2025. Assalamualaikum, ako inyong Kabangsamoro, Jeff Mendez at your service. Assalamualaikum, ito inyong Kabangsamoro, MJ Alferez at your service. Napapakinggan po tayo ng live sa DXMS AM Radio Bida 882 po yan sa inyong mga AM radio dial. Ganun din sa DXOL Happy FM 92.7, DXJC 92.1 Voice FM at Gabay FM 97.7. So kahit AM man kayo or FM man kayo nakikinig, naka-tune in, napapakinggan niyo po kami at masusubaybayan yung ating programa ngayong umaga. Napapanood din tayo sa live na mga Facebook pages ng MSSD Region at ng provincial branches. Kasama na rin of course ang DXMS Radio Bida, DXOL Happy FM at DXJC 92.1 Voice FM. Naka-live stream na din po tayo sa mga Facebook pages ng Bangsamoro Media Productions at ganoon din sa Bangsamoro Multimedia Network. Siyempre ang ating tawi-tawi, ang ating mga suki dyan, naririnig tayo sa inyong mga radyo dyan sa Suara 99.1, DXSL Sunlight FM, Marayaw Adlaw Tawi-tawi, no? At siyempre, ang ating mga future na mga radio stations sa iba pang mga probinsya ng Bangsamoro Region ay aabangan nyo kami dyan. Bukas na po ang ating hotline number para po naman tanggapin yung mga questions, comments, or suggestions. Mag-text lamang po kayo sa 0919-480-4265. Bagalan ko ng konti. Yes. Para makuha ninyo kung kayo nakaka-tune in lang sa inyong mga radio sets. Yan po ang number natin na pwede nyo i-text. 0919-480-4265. Yan yung ating number ha. At sa mga naka-Facebook Live na nanonood sa atin, naka-flash po sa screen, i-screenshot nyo na lang yan. Always po naman nabukas yung atin pong channels, no? Mga feedback mechanisms natin para po naman tanggapin yung mga questions, suggestions, recommendations at iparating po sa mga kinaukulang departments yung inyong mga inquiries o mga tanong. At syempre kay Minister mismo, no? Umaabot lahat ng ating, nagpapaabot sa atin ng mga komento ay nakakaabot po sa ating Minister. Ayan. At syempre naging posible ang Bangsamoro Muna MSSD at your service dahil sa pamumuno ng ating butihing Minister, Attorney Raisa Jajuri, na Deputy Floor Leader pa rin ng Bangsamoro Parliament. Good morning, Minister Jajuri. Ay, batiin natin dahil alam naman natin nagmo-monitor palagi si MP. At syempre, greetings muna tayo, MJ. Of course, wag natin kalimutan yung ating pinaka magaganda at mga gwapong mga Facebook likers, sharers, at mga texters natin na palagi nagpaparating sa atin ng mga inspiring messages. Inspiring yan dahil alam natin, parang tap on our shoulders na parang alam natin, nalalaman natin na tama, nasa tamang direction tayo because of your good messages. At ganun din sa mga questions and suggestions at recommendations, mga sumbong na natatanggap. Ang ganda sa pakiramdam na kayo po ay nakikinig at nagpaparating sa amin ng inyong mga gustong iparating. So, good morning and happy listening to you by Dido Baliwan. Maayong buntag pod sa imuharo Hana Talib Musa, Norsam Samayat, and of course Haji Jar Ulimpain, Shaina Claire Kalunod. At sa mga live audience natin nakikinig din sa atin ngayon, happy listening to you. Oh yes. So yung happy mga morning. yung mga nagko-komento sa bawat post ng
sa Facebook page ng MSSD. Huwag po kayong mag-alala, hindi man namin nababasa sa radyo, ay nakakarating po yan sa mga vocals natin, no? O, binabasa So po wag natin malungkot yan. pag hindi namin nababasa ng live, pero pinaparating po naman sa atin, pinaparating po namin sa mga kinukulan. So maghintay lang po kayo ng Yes, PM yeah. kung ano na po yung update, wag na pong sad. Pero mas maganda pa rin kung nag-text sila doon sa ating 0919-480-4265 o di kaya doon talaga sa ating messenger, sa Facebook page mismo. Kasi meron talaga tayong dedicated person na sumasagot doon. Yun. Okay, live audience, hello and happy listening to you. Yes, Aslia, Awal Pananggalan, Sara Taha, Mudin Kayugan. Good morning, good morning. Ma'am Diding Gasita of Andy Village, maayong buntag sa inyo diha. O sa imong mama kay Lola, hello po, good morning. Nakikinig sa atin pala. Tsaka yung suki natin si Joel. Ano nga? Brizuela. Joel Brizuela. Value Panay Pigkawayan. Maayong mayad nga aga sa inyo sa Pigkawayan. Ilonggo. Ilonggo sila dito. Si Toto Joel. Salamat sa inyong pag-like, pag-share sa ating programa. Ayan. So, ano pag-uusapan natin ngayon? Ayun. Parang excited ka. First time kasi nating pag-uusapan ito, no? Mahalaga itong elemento na to dahil ang question natin ngayon, paano sinisiguro ng MSSD na epektibo yung kanyang programa at serbisyo sa ground, no? At paano masiguro na maayos yung implementasyon, no? So kaya ano ba yung mechanism, proseso behind the success of all the programs of MSSD? Yun kasi yun tinatanong palagi sa atin, paano niyo ba nakukuha yung mga recipients ninyo dyan? Ano ba ang ginagawa ninyo para makapag-identify kayo ng mga tamang programa para sa tamang beneficiaries? Ito na yung sagot, so dapat pakinggan ninyo. So aside sa success, syempre meron ding mga challenges, no? Yung atin namang hindi naman puro success. So nakikita din natin kung saan tayo pwedeng mag-improve pa. Mga weak spots ba? Kung asa ba hinay ang MSSD? Yes. At paano ba mapa-improve kay hinay man may diri nga dapita? So kaya ito, Bisaya na dahil ka. Nagbisaya naman ka. Okay. So kaya ito naman ay sa pamamagitan talaga ng tamang monitoring and evaluation. Ayan. Kaya naman, meron tayong monitoring and evaluation section na nasa ilalim yan ng Planning and Development Division ng MSSD. So ibig sabihin, meron talaga tayong dedicated na section na talagang nagmo-monitor at nag-e-evaluate kung tama o hindi tama, dapat na i-improve itong mga programa at serbisyo ng MSSD. So kasama natin ngayon no other than the head section head po ng Monitoring and Evaluation Section under the Planning and Development Division ng Ministry of Social Services and Development. A registered electrical engineer. Tinanong ko talaga, anong yung REE? Importante ito kasi pinaghirapan ito. At tinanong ko rin kung anong connection mo. Kanina pinag-usapan na namin before the program. Good morning! Sir Mokhtar and Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, especially po sa ating mga avid viewers and listeners po dito sa ating programa. Of course, Sir Jeff and Ma'am MJ, gusto ko rin pong ipaabot ang aking pagbati at pagpupugay sa ating buting minister, Attorney Raisa Herradura Jajuri, ang ating other executive officials sa ministry, ating mga division chiefs, of course, ang ating mga provincial social welfare and development officers, heads sa mga coordinating offices and satellite offices ng MSSD, and of course, sa lahat po ng kapwa ko manggagawa sa Ministry of Social Services and Development sa entire Bangsamoro region. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Ang dami niya na kaagad fans. Wala siya talagang kinalimutan. Mahirap na magtampo. yung mga live audience natin, parang kalahati niyan puro fans ni Engineer Mokhtar. Sige, punta tayo doon sa kasi marami talaga nagtatanong, ano ba yung monitoring and evaluation? Ano ba talaga ang importansya niyan sa isang organization or sa isang kumpanya? Lalo na sa isang ministro na katulad po ng MSSD. Yes. So, sagutin natin yan, Sir Mokhtar, backgrounder tayo. Kung paano simula, bakit meron ganun, anong importansya niyan? Sige po. Lapit po tayo sa mic, sir. Yes po, Sir Jeff and Ma'am MJ, in a nutshell, siguro, i-explain ko si MNE kasi somehow, pwede nating masabi na technical na topic sa MNE. Pero kung ano po ba talaga yung pinaka-purpose niya, of course, monitoring and evaluation or the MNE, mas kilala sa tawag na MNE is a structured or a systematic process ng pag-track natin ng progress
no? At pag-assess natin ng effectiveness ng mga programs and services na ini-implement mapa non-government organization and mas lalo na sa government organization just like the EMSSD. The M&E involves po no yung collection, analyzation at the same time ng data, no, while we implement the programs and services. At tinitingnan natin dito if nakuha ba natin yung desired results na ating sinet. And then, as well as tinitingnan natin kung ano ba yung mga areas for improvement po. So, in a nutshell, yun po yung ideya natin for monitoring and evaluation. Yun. So, pag sinasabing monitoring, yan yung napupunta talaga sa lugar. No? Tinitingnan yung mga implementasyon. Hindi nagmo-monitor sa upuan. Oo. Hindi yung patawag-tawag lang. Patanong-tanong lang. Talagang actual ito. Usual talaga na actual. Yeah. Evaluation naman, pagkatapos ng monitoring, merong evaluation. Sinasabi ni engineer. No? Ini-evaluate periodically kung kumusta yung implementasyon ng mga programa. At meron pang results-based monitoring and evaluation. Yan yung approach na tina-track, ina-assess yung performance, hindi lang performance ng programa, pati performance ng mga implementor. Mga performance implementor. At yung mga outcome, desired outcome, ay tinitingnan din kung na-meet. Yun po yung results-based monitoring and evaluation. So, bakit importante ito, engineer? Yes po. Tama po, no? Maraming salamat po sa medyo na-expound na po natin. Siguro, before I answer po, why is it important, gusto ko lang po i-highlight that currently, MSSD is really adopting the RBME approach, no? Results-based monitoring and evaluation, because traditionally, ang M&E sometimes po, no, hindi po maiwasan, medyo hindi siya pinag-uusapan at parang sometimes sapat na po sa isang organization na naka-implement tayo ng ilang training, nakabigay tayo ng X number of assistance sa mga beneficiary. Pero ngayon po, through the RBME, mas tinitingnan po natin yung resulta. Ano po yung naging impact? Kung naging epektibo po ba yung ating implementation ng ating programs and services. That's why, currently po, ang track po natin is really on the RBME. Then, why is it important? Meron po akong acronym. Kung makikita po ninyo sa ating screen ngayon is DALI. DALI. Pagdali. So, ito po yung para sa aking pinaka-importanting punto. Bakit po tayo nagkakaroon ng M&E? So, first, we have decision making. Of course, through effective M&E process in the ministry, we can ensure na ma-inform po natin no yung ating policy and program decisions, no, because we carefully monitor and assess no the progress of our programs and services. And then very important po para sa akin yung accountability especially to our beneficiaries and stakeholders, because we implement these programs, it's because this is for them. No, we are accountable to our beneficiaries as well. So that is why very important po na aspeto yung M&E. And then of course, through the course of M&E, we also have learnings, no? Nado-document po natin kung ano yung mga lessons learned natin sa pag-implement ng program, ano po yung mga innovations or best practices naman as we implement. And of course, ito po ay talagang nagkakasundo tayo from the planning to the ICD, yung pag-highlight po natin no ng ating mga success stories, because yan po yung nagpapatunay na epektibo pala ang ating mga programa, kasi po meron tayong mga na-document na mga human interest stories. And then as well as of course, this is an opportunity for us to improve improve our program design as well as implementation. That's why very important po na hindi lang tayo nag-implement, at the same time talagang tina-track po natin no ang ating mga programa, because this is an opportunity for us to really improve no on how we do things, on how we implement our programs. So hindi pala totoo yung mga haka-haka na nag-i-implement lang yan sa MSSD para magastos lang yung pondo. Kasi may mga ganyang klaseng may mga ganyang klaseng lumalabas na istorya na sige, para magamit lang yung pondo, para maubos lang at para exhaust lang yung kung ano man ang meron diyan na resources. Hindi po yan totoo. Correct. Because based on the explanation of Engineer Mokhtar, meron importante yung yung monitoring and evaluation, MJ. Kasi bago nagde-decide,
sa mga formal policies and programs ay dinadaan yan sa monitoring and evaluation. Inaalam ang kalagayan. Oo. At para po naman nakikita ninyo at maging accountable yung implementers at the same time si regional office mismo ay meron pa ding monitoring and evaluation. At natututo tayo sa mga experiences na implementation at kung anong kulang, whatnot, because of the monitoring and evaluation. So you see, meron po talagang ginagawang proseso. Hindi lang po basta nag-i-implement, gumagawa ng programa para lang magpasikat dyan. No, hindi yung ganun. So tanong ko, engineer, ang M&E ba ng MSSD, lahat ng programs and services ba to? Yes po, Ma'am MJ and Sir Jeff. The M&E of the MSSD covers po lahat ng ating mga current programs and services. Mapa regionally funded programs po yan or nationally funded programs, and even our social infrastructures po na ating mga pinapatayo. It will really cover everything because the moment you implement something, in-ensure po natin that there is a corresponding M&E mechanism na kumbaga po para ma-assess natin yung ating implementation. Pero yung tanong ko rin po dyan, kapag ka po ba nationally funded yung programa ay may kalaki po na yan na monitoring and evaluation fund or mismong si MSSD ay nagpopondo para i-monitor and evaluate yung mga program kahit na nationally funded? Yes po. Good question din po, Sir Jeff. Actually, what we are doing right now is really integrating the efforts of M&E within the ministry. Very unique po kasi si MSSD because we are in other regions. The SWD is just implementing the usual programs po from the national. But here in the BARM, with MSSD, we are implementing po both, no? So meaning ito pong mga nationally funded programs po natin ay meron po itong mga framework na on M&E that we need to incorporate and integrate to our system. In terms po of funding, no? Meron din po mga kaukulang funding itong mga nationally funded programs natin on M&E, even si 4Ps po, si SLP, SOCPEN and the rest. Meron po talaga. What we need here in the region po, at yun po yung ginagawa natin ngayon, sinisikap natin is to really harmonize and coordinate everything, no? In terms of M&E, meaning hindi lang po tutukan mo ang regionally funded programs, and you also incorporate and adapt the framework kung paano din po minomonitor yung nationally funded programs. Ang dami pala talagang ginagawa ng MSSD kasi aside from the Bangsamoro funded projects, no? Nagaling talaga sa Bangsamoro government na money, yung nationally funded na malalaki pa. Kasi yung nationally funded programs ay binibigay talaga yan sa mga lugar sa Pilipinas. Pero ang maganda sa BARM, kino-complement din yan ng mga regionally funded projects natin o programs natin sa MSSD. Pero ang pinaka-challenging dyan, yung workforce, no, engineer. Ano po ba yan? Under lang po ba sa isang opisina ninyo yan? Kayo na po gumagawa niyan? Or meron po kayo, or may mga branches po kayo to really be effective in your job, no, in monitoring and evaluating the programs? Yes. Thank you for asking that, Sir Jeff, no, because usually po, no, in a usual setup, si M&E po minsan ay napapag-iwanan in terms of workforce. At nadadivert din si fund ni M&E. Yes, okay po na yan, i-ano mo na lang, i-matic-matic mo na yan. Usually, so, no? Napakalaking work po kasi talaga kung makikita natin si M&E because you will be covering everything po, no? Regionally, nationally funded programs, even the infra. But alhamdulillah po, with MSSD, ito naman po yung good point na masasabi ko with the ministry, we have a dedicated section po, which is the M&E section under the Planning and Development Division. So isa po ito sa mga primary task and important role ni Planning and Development Division is to handle the M&E of the ministry. And just to share po, no, yung ating yung workforce po natin at the regional office. So kami po yun yung nagkukumpas kung patungkol po sa M&E, yung M&E section under the Planning and Development Division. Of course, we always coordinate po, no, yung ating mga M&E focals naman ng national funded programs kasi meron din po silang kasi may mga focal din sila. Yes po, may mga hired na mga M&E focals at the regional level. And of course, hindi lang po kami na mga M&E people, ini-involve din po natin yung ating mga program focals because for them to also appreciate, no, yung buong proseso ng M&E given na sila din po yung nag-i-implement ng ating mga programa. At
Sa provincial level naman po, of course, andyan yung ating mga Project Development Officer 2. Ito yung mga permanent staff po natin who also oversees the M&E process. And then may hinire po tayo, alhamdulillah, per province na M&E officer. So malaking tulong din po yun to really continue the work even na andito po kami sa region. And then of course, kung meron po sa regional office, meron din po sa provincial office ng mga M&E focals, ang ating mga nationally funded programs. And kung may regional program focal, may provincial program focal din po tayo that we always invite and share things po for this M&E work. At etong mga municipal social welfare officers po natin, hindi man po at first parang hindi mo isipin, M&E pala ako, but the work that they're doing po in monitoring our beneficiaries, especially po yung mga case managed beneficiaries natin, is already a part of monitoring po and evaluation. So tanong ngayon, etong kasi parang pag M&E, natatakot na kaagad yung mga tao eh. Kasi pag M&E, chine-check yung aming gawa, ganyan. Paano ba ginagawa ng MSSD yung monitoring and evaluation? Sinasabi nyo ba, talaga nagsisend na kayo ng, pupunta kami dyan na, ganyan. Ay nakakahanda din sila. Paano ginagawa ni MSSD ang monitoring and evaluation sa kanilang mga programa? Yun nga, meron tayong message, MJ, from Bashir. Sabi niya, paano daw ba na-identify? Kasi pinag-usapan natin kung paano nyo ginagawa yung M&E. Paano nyo daw na-identify yung mga tao, workforce ninyo, lalo na doon sa mga liblib na lugar? And how do you make sure na hindi ito sila nakikipagkonsyaba sa mga local officials or politicians doon sa area nila para ma-manipulate yung results ng monitoring and evaluation? Sige po. So, magandang mga katanungan po yun, no? Sir Jeff and Ma'am MJ. Unang-una po, gusto ko lang i-emphasize kasi kagaya nga po ng sinabi ni Ma'am MJ kanina na pag sinabing M&E mukhang, nagpupulis ata. Mukhang naghahanap ata ito ng kung anong mapupuna sa program implementation. Gusto ko pong ipakita or i-share, i-highlight, no, that M&E is really on the improvement of how we do things. Yun po talaga yung pinaka-goal niya. Because, again, wala naman po sigurong perfectong implementation, no? Especially po pag nasa ground level na talaga, maraming variation sometimes ang implementation. That's why po, dyan pumapasok si M&E to help the program implementation to be back on track. Kung medyo lumihis man po konti, correct, there will be corrective measures that will be recommended by the M&E team to the management para po makorek yun. So, as to the question naman din po ni Sir Jeff, so, meron po tayong corresponding guidelines and protocols po na ibinababa sa ating mga provincial workers that this is how we do M&E work, no? At as much as we can, tinitingnan po natin yung mga mekanismo na yun kung nag-work ba or kung hindi. No, so yun po yung nakakatulong sa atin to really ensure na talagang nagagampanan po natin. And if we do the M&E work po, marami po kasi siyang maraming mga mekanismo, no? And even tools that we use. For example po, if I can discuss po, no, sa monitoring work na ginagawa natin, may mga various strategies or even reports na ginagawa po tayo to really ensure that we live up to this work, no, of monitoring. Usually po, nagkakaroon po tayo ng PDM na tinatawag or yung post-distribution monitoring. So, ang proseso na po na ito, usually, pag meron tayong mga payouts, no, automatically yung ating mga M&E officers can go to the beneficiaries and ask, no, unang-una, how was the process? Kumusta po yung buong proseso ng payout? Naging komportable ba or medyo hindi masyadong okay ang proseso natin? That's a good way for us to improve our process mismo ng distribution. Pati pala yan tinatanong doon sa monitoring. During the post-distribution para yung convenience ng mga beneficiaries natin talagang mapunta no sa front line. Yes, kasi minsan yung mga payout, 'di ba, may mga LGU na sumasama na dapat wala That's yan. Why pala MJ, every year nag-i-improve tayo. Dati wala naman tayong ganito para sa mga senior citizen. Ngayon meron ng ganyan, separate schedule para sa PWD, separate mga ganyan-ganyan. So meron example natin yung senior citizen dati 500 lang, ngayon 1,000 na. Bakit nagkaroon ng ganung klaseng changes? Because siguro lumabas sa monitoring na ito hindi pala sapat yung sa pangangailangan nila. That's good, no? At least nalalaman natin ngayon. Tama po yun, no? Kasi isa din po, no, sa mga questions during the PDM is saan po ginagamit usually yung ating mga assistance na nabibigay. For example, sa SOCPEN, saan po ba ginagamit si 1,000 pesos? Medicine, food, or any other needs po, no? And then,
recently po, just this year, ay nilaunch na din po natin officially itong random spot check monitoring ng beneficiaries. Wherein, nagkaroon po, no, nag-create na po tayo ng regional monitoring team, at the same time, minirror po natin at the provincial level. So, meron na din pong PMT or the provincial monitoring team. Ito yung mas random, no, based sa ating beneficiary data management system. Kumukuha tayo ng mga profile ng beneficiary doon, and we go down, and then we monitor. No? So, ayun, nasagot yung tanong ni Mina Lintong. Nagpa-participate sa atin. Kasi sinasabi niya, ano ba yung klaseng monitoring na yan? Announced ba yan? Or surprise ba yan? Yun yung tanong ko kanina. Kasi para baka naman kasi pag in-announce, alam na nila ang sasagutin. Nakapag-prepare sila. Maghanda sila. Nakapag-prepare sila. So ano po ba ang sagot dyan, sir? Yes po. So ito na po talaga yung kasagutan sa inyong katanungan. Ito pong random spot check monitoring, no? So from the word itself, it's very random. It's spot check because it's on the day already of the monitoring. Tsaka pa po nalalaman ng ating workers sa ground sino po yung aming imo-monitor. So yun po yung naging practice natin since February, no? Nagli-lead po tayo, and then mini-mirror na po ito ng ating mga provincial staff din po, no? Yung pag-random spot check monitoring natin. So mas maganda kasi makikita mo talaga yung anong situation sa ground. Correct. Anong situation ng beneficiary, and dinidiscourage po namin dito yung iniipon sila sa isang lugar. No. Pinupuntahan po talaga natin sa kanilang mga bahay kung ano talaga yung actual po, talaga na pag-implement ng programa. Kung ano po talaga yung situation, because kung medyo stage nga po siya sometimes, baka yung mga perfect cases lang po yung makikita natin. But we also wanted to see the realities, because with that, kung ano po yung nakikita natin points for improvement, yun po yung makakatulong pa para mas mapaayos natin ang ating mga programa po sa ministry. Kasi yun ang problema sa ibang mga programs. Laging pinapakita kasi para lang ma-please, no, yung mga funders, yung mga boss, pinapakita yung maganda lang. Hindi nila alam na you will never improve unless you will show the real situation. Kung kumusta talaga pag-implementa, kung ano ang kulang dyan. Hindi mag-improve pag dinadaya yung resulta ng monitoring and evaluation. Dapat kasi alam nila yung buong program cycle. No? From planning, designing, to implementation, to monitoring and evaluation. So, dapat na-appreciate ng bawat isa, lalo na sa BARM government, yung pinaka-significance ng monitoring and evaluation na hindi ito paghahanap ng mali. Hindi. Ito ay para i-improve pa. Paghahanap, pagtingin yan na kung kumusta yung implementasyon, kumusta yung mga nag-iimplementa, at paano ma-improve, no? Mapabuti pa yung serbisyo kung sakaling may pagkukulang. Yes. Yung ating mga infra projects, Sir Engineer Mokhtar, paano to? Meron pa siyang may mga yung how do they do the monitoring? Yes. Meron pa silang mga may mga regular home visits. Pa-explain naman po ito, how regular is regular, sir? Yes. So, yes po, no? So, continuing with the strategies na ginagawa natin for MNE, of course, yung ating mga municipal social welfare officers and other municipal staff ay required din po, no, to do the regular home visits, especially po sa ating mga case managed na mga programs such as yung Unlad Pamilyang Bangsamoro, yung ating Kupkup program, kasi po dapat regularly ay namomonitor nila since this is being case managed. Kumbaga, automatic na po, no, na nagiging work ito ng ating mga municipal social welfare officer, and with that they're already part of the bigger scheme of monitoring in the ministry. And I think natanong din po ni Ma'am MJ yung patungkol po sa monitoring ng mga infrastructure projects. So of course, as we all know po, MSSD is also constructing, no, or implementing mga social infrastructure projects. May mga bahay program tayo, may mga repairs and rehabilitation ng child development centers, may mga centers that we operate po, no, Bahay Pag-asa, Kanlungan Center, Legacy House, and etc. po. So, sa infrastructure monitoring naman po, of course, medyo need po natin ng technical expertise dito. So, this is in collaboration po with our engineering unit. No, na meron po tayo sa MSSD as well. Alhamdulillah, gumagana na po ito ngayon. Isa din po ito sa inaayos natin, patuloy na inaayos, because we have to also come up with monitoring tools na swak po for the infra. So medyo nakikipagtulungan po kami doon with our engineering unit para po sa infrastructure monitoring naman. Engineer, ano po ba ang difference ng monitoring, evaluation, at saka yung sinasabi na auditing? Kasi meron ding auditing na ginagawa eh. How are they similar? How are they different from which doon sa isa? Yes po. So,
kung titingnan po natin, meron din tayong tinatawag na internal audit. So baka mas ito po yung tinatawag natin na audit, sir, no? So while we have this broader monitoring and evaluation, we have also this internal control or mechanism which is the internal audit na kumbaga kung ako po ang tatanungin, parte pa rin po siya ng overall M&E natin. It's just that unique siya at meron din pong specific division na nag-handle nun, and it focuses more on the internal processes ng ating ng ministry. For example, if we implement just last year, nagkaroon na po ng internal audit para sa BCARES. Meaning, tiningnan po nila yung buong proseso ng implementation. Bago pa man po ito maging findings ng ating Commission on Audit. Sana po ay nako-correct na natin yung mga internal processes natin. At meron din tayong internal audit division ang MSSD. So how nakikita na natin ngayon kung how tedious the work is, no? Na hindi lang po yan, hindi ka basta-basta makapagkulimbat ng pera at pondo dyan sa implementasyon dahil may monitoring na, may audit pa, may evaluation pa, may audit pa. So parang it's a very, very impossible, no? Para gumawa ka pa ng kabulastugan, and that I think that made us stand up stand out, no? No, pwede paghapon. Nag-stand out tayo because of that kind of process na maayos talaga tayo sa pag-implementa. Pero sa lahat ng ito, dapat importante din alam din ng mga tao kung ano yung mga tools na ginagamit ng MSSD, no? Importante ito kasi halimbawa, paano ba natin nasasabi na self-sufficient na mga benis natin? Yung mga ganun. So sasagutin yan sa atin ni Engineer Mukhtar sa pagbabalik po ng ating programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Diyan lamang po kayo. Bangsamoro Muna. Babae man o lalaki, tayo ay may malaking papel na dapat gampanan para matiyak ang kaligtasan ng mga kababaihan saan mang lugar at sa kahit anong pagkakataon. Makiisa, suportahan ang Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act. Sama-sama nating labanan ang karahasan at pang-aabuso sa mga kababaihan. Tandaan at sabihin sa ating sarili, a vow-free Bangsamoro community starts with me. Paalala mula sa Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM. MSSD BARM at your service. Nagbabalik po ang inyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At MJ Perez. Bago po natin balikan yung ating bisita ngayon sa Engineer Mukhtar Abubakar, ay dito muna tayo sa ating MSSD Updates. MSSD Updates. May ginawa pong Strategic Planning and Realignment Workshop for Regional Plan of Action for Children at Comprehensive Regional Juvenile Intervention Program ang MSSD. May dagdag na ulat para sa atin si Madi Maulana. Mads? Bangsamoro Muna. Assalamualaikum Kabangsamoro. Upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng Regional Plan of Action for Children o RPAC at Comprehensive Regional Juvenile Intervention Program o CRJIP sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nagsagawa ng taunang Strategic Planning at Realignment Workshop ang mga miyembro ng Regional Juvenile Justice and Welfare Committee o RJJWC noong Mayo 21 hanggang 23, 2025 sa lungsod ng General Santos. Pinangunahan ng MSSD ang 3 araw na workshop upang suriin ang kasalukuyang estado ng implementasyon ng RPAC at CRJIP sa rehiyon. Tinalakay dito ang mga kinakailangang rebisyon upang ito'y umayon sa pambansang mga balangkas, ang National Plan of Action for Children at ang Comprehensive National Juvenile Intervention Plan. Isa sa mahalagang isyu na lumitaw ay ang kabalan ng itinalagang hukuman para sa mga bata sa BARMM, na siyang hadlang sa maayos na paghawak ng mga kaso ng children at risk at children in conflict with the law. Nag-iwan naman ng hamon si Bangsamoro Director General Muhammad Muqtadir Ahmad Estrella sa mga kasapi ng komite. Assessment po, on the part of tayo, dito sa grupo natin, we will be studying options. Tingin ko ang pinakamadali naman is to lobby the Parliament to issue a resolution. With the resolution, we can talk to the Supreme Court. Long term natin is that there will be family courts that can be created. Siguro at least 2, no? One in mainland, isa sa island, no? Or if talagang long term talaga, per province dapat may
family reports. At yan ang ating update mula rito sa General Santos City. Ako po si Madi Maulana ng Regional Communications Team, Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Maraming salamat sa iyo, Madi Maulana. MSSD Updates. MSSD naghatid ng food supplies para sa mga Children Development Centers at Supervised Neighborhood Play sa Lanao del Sur. Ulat mula kay Aljabar Musa. Aljabar, come in. Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Matagumpay sinagawang food supply delivery ng Ministry of Social Services and Development o MSSD para sa mga Child Development Centers o CDCs at Supervised Neighborhood Play o SNPs sa iba't ibang bayan ng Lanao del Sur noong May 22 hanggang 23, 2025. Nasa kabuong 2,811 na bata na may edad 2 hanggang 5 mula sa 86 na SNPs at 33 CDCs ang makikinabang sa mga food supplies na naipamahagi. Kabilang sa mga nai-deliver ay ang 1,080 sako ng bigas, 2,811 na kilo ng dilis, 33,732 na itlog, 2,811 na litro ng mantika, 5,622 ng kilo ng harina at ng munggo. Ang mga ito ay para sa pagpapatuloy ng feeding program sa mga learning centers upang suportahan ang maayos na paglaki at development ng mga bata. Bago pa man ang pamamahagi, tiniyak ng Municipal Social Welfare Officer sa pangunguna ng MSSD Provincial Office ang tamang bilang at kalidad ng mga produkto at siniguro na ito ay alinsunod sa Supplementary Feeding Program Standards. Ang interbensyong ito ay bahagi ng 14th cycle ng Supplementary Feeding Program na pinundohan ng National Government at iniimplementa ng MSSD sa Bangsamoro Region. Layunin nitong mapabuti ang nutrisyon ng mga bata sa mga CDCs at SNPs, partikular sa mga disadvantaged communities. At yan ang ating update sa ngalan ng MSSD Regional Communications Team. Ako po si Aljabar A. Musa ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Maraming salamat, Aljabar Musa. MSSD BARM at your service. Training and orientation naman para sa mga 4-piece workers sa buong Bangsamoro Region tungkol po sa trafficking, violence against women at children's rights ay isinigawa po ng MSSD. May report para sa atin si Jiday Lukman. Jids? Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Matagumpay ang isinagawang 3 araw na training workshop on referral pathway and case handling of child protection, trafficking in persons, and violence against women and children cases para sa 50 field workers ng 4-piece BARM nitong nakaraang May 27 hanggang 29, 2025. Kabilang sa mga lumahok sa pagsasanay ang mga cluster heads at case managers mula sa iba't ibang munisipyo ng BARM, partikular na sa mga lugar na may naitalang kaso ng gender-based violence, child protection issues at human trafficking. Tinalakay sa workshop ang mahahalagang usapin gaya ng gender sensitivity orientation, pagkakaiba ng child labor at child work, ang Republic Act 11313 o Safe Spaces Act, trauma-informed care para sa mga biktima at paggamit ng gender-fair language. Ayon kay John Michelle Agata, focal person ng Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons, layunin ng training na palalimin pa ang kaalaman ng mga 4-piece field workers upang mas mapaigting ang advokasya laban sa karahasan sa kababaihan, kabataan at human trafficking sa pamamagitan ng family development sessions. Ang purpose po ng activity na ito, this is with partnership po ng MSSD and 4-piece BARM to enhance the advocacy laban po sa child protection and gender-based violence dito po sa region. Nakikita po namin na malaki po yung impact po ng initiative na ito, especially po sa protection and prevention side po natin. No? Ways forward po nito ay mapasok po sa kanilang rider topic or rider module toolkit para po one of the rider topic na po yung mga diniscuss po dito about child protection, about human trafficking, GBV and other related legislation and yung mga pressing issues po dito sa BARM. No? And hopefully every month
meron po kaming follow-up and clinicking po sa mga case managers na naging participant po dito sa training. Ibinahagi naman ni Hidayah Sultan, isa sa mga partisipante, ang kanyang mga natutunan sa pagsasanay. Anya, malaking tulong sa kanilang trabaho bilang frontliners sa komunidad ang mga tinalakay na usapin. Natutunan ko po sa activity na ito ay yung mga batas concerning our beneficiaries or our clientels regarding po sa gender-based violence. Marami pong topic ang na-discuss dito. Very big help po on our part kasi kami po yung nasa baba. So yung mga victim survivors, kami po yung possible na una nilang pupuntahan to seek help. So it is very important na alam po natin bilang isang community worker, isang case manager kung ano yung mga ways na pwede natin silang tulungan. Like for instance, yung referral ways na gagawin natin with the other agencies or stakeholders na pwedeng tumulong sa ating mga beneficiaries. Ang aktibidad ay pinangunahan ng RRPTP at ng 4Ps BARM Regional Program Management Office, katuwang ang mga focal persons ng Child and Youth Welfare Program, Regional Subcommittee for the Welfare of Children, Regional Juvenile Justice and Welfare Committee at mga miyembro ng Gender Focal Point System ng MSSD. At yan ang ating update mula rito sa Cotabato City. Ako po si Jiday Lucman ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. MSSD para sa Bangsamoro. Maraming salamat, Jiday Lucman. MSSD Updates. Alright, balikan natin, MJ, ang ating bisita, Engineer Mokhtar Abubakar, Section Head po ng Monitoring and Evaluation Section Planning and Development Division ng MSSD BARM. Yeah. Ayan po. Naiwan natin yung tanong, ano yung mga tools, sir? Doon po sa ginagawa natin na monitoring and evaluation. Sige po, I'll be briefly discussing na lang din po yung ating mga tools na ginagamit currently. So first, we have this compendium po of reporting and monitoring forms. This was released last year, around February po ata, wherein andito na po lahat yung current na mga monitoring tools na ginagamit po natin sa ating pagmomonitor. And inshallah, within this year, we will be improving this one. We'll be releasing a second edition. Mas madami pa tayong i-incorporate na mga tools, especially using the random spot check monitoring. At incorporate na din natin yung mga national funded funds po, programs, rather, na mga forms. And then of course, may existing po tayo na BDMS. I think this will be featured soon, yung ating beneficiary data management system, kung saan napakalaking tulong po nito because with that, we can get the profiles already of our beneficiaries na itatarget po namin for the random Ito spot check monitoring. siya ay designed by MSSD, right? Yes po, this is internally developed po with by the ministry, and then may mga konting support lang po from our development partners during the rollout. Okay. And then of course, we have our implementation trackers ng mga programs, projects and activities natin. Because kami din po sa MNE yung nagtatrack kung on time po ba na-implement, delays, and then we come up with the accomplishment reports. Yun. Isa din pong very important tool, yung Social Welfare and Development Indicator, yung mas kilala sa tawag na SWIDI form. Very known po ito siya, especially sa implementation po natin ng 4Ps. And then at the same time, inadapt na din po ito ng ministry because this is already an established tool sa ating implementation po ng UNLAD and even po sa KUPKUP program. Yun. And so, interesado tayo doon sa ginawa ninyong random na spot check monitoring. Yes. Kumusta ito, Engineer? Yes, so far po alhamdulillah, as I have mentioned earlier, we started this exercise just this year, last February 26 to 27, nagsimula po tayo sa Maguindanao del Norte, and then we go on to Maguindanao del Sur. We visited also the Special Geographic Area, Tawi-Tawi, and just recently po in Sulu, last April 29 buong to 30. BARM talaga to. Yes po. Ito po yung target namin na maikot po talaga, parang pilot test po kasi ito, pilot testing itong ginagawa natin for the first semester. So, meron pa po tayong upcoming sa Basilan and sa Lanao del Sur to complete all the provinces po in the BARM. Overall po, ang na-cover natin for the random spot check monitoring ng beneficiaries ay nasa around 173 beneficiaries po, initially, yung mga na-cover na po natin. And then, tina-target natin usually 2 LGUs po
every province na binibisita, and then we chose the barangays, and then at the same time the beneficiaries na din so po. So even the LGUs hindi rin nila alam, engineer? Yes po, on the day na po nila nalalaman yung ating mga activities po doon. Pero anong particular na program po ang chinecheck ninyo? Yes, chineck nung random spot check monitoring. So for this first semester po, Ma'am MJ, we focus po muna una sa mga case manage natin ng mga programa, yung Unlad Pamilyang Bangsamoro, we have the Kupkup program, and we also covered from OPP WDWP program is yung Kalinga para sa may kapansanan. Yung mga persons with disabilities. Yes po. Okay. And then our child development workers, at the same time yung para social workers. And inshallah by second semester, mas dadami na po yung makover natin, and to also incorporate or include na din yung ating nationally funded programs. Ang gusto natin malaman, MJ, kung ano yung initial results nung ginawa nyong monitoring and evaluation doon sa mga random spot checking na ginawa nyo po, engineer. Sige po. So, just to share lang po briefly, Sir Jeff din, and Ma'am MJ, ano po yung focus muna nung ating ginawang random spot check monitoring, So, una is, through this activity, we were able to check yung mga existing case folders ng mga beneficiaries, especially po yung case manage natin ng mga beneficiaries. So, very important po kasi na talagang present itong ating mga case folder, because with that, it is a proof that talagang effective yung ating case management na ginagawa. Pangalawa po, chine-check din natin yung actual program implementation versus the approved guidelines. So very very important po yun kung ang proseso po ba ng pag-implement natin ay naaayon sa mga in-approve natin na guidelines for implementation. At yun po yung isa sa mga highlight ng ating activity. Of course, along the way, we tried to document po yung mga points for improvement, best practices and innovations and success stories, and as well as, since hina-highlight ko po yung BDMS kanina, tinitingnan din po natin yung compliance ng ating mga municipal workers on the encoding dito sa ating mga BDMS, because the target here is lahat po sana ng data ng ating mga beneficiaries ay andito na po lahat sa BDMS. So one click away, makikita na po dapat natin kung ilan na po ba dapat yung ating mga natulungan and mga active beneficiaries. So as to the results po, in general, of course, may mga na-note na po tayo na mga things to improve on, especially po sa pag-implement ng mga programs natin na medyo tumaliwas kaunti sa mga approved guidelines. I cannot fully disclose pa po because this will be subject for reporting to our mga principals, but may mga ganun na po tayo mga nakita at napansin sa ground. Talaga kung tama yung ginagawa sa ground. Yes, kasi just to cite an example po siguro, ano po bang dapat na una, ang pagbigay po natin ng financial assistance or yung pagpapatraining muna sa ating beneficiaries? Correct. So, may mga nai-interchange po minsan ng mga proseso that we need to remind. Lalo na sa mga livelihood natin. Kasi dapat nakatrain muna sila bago ka magbigay ng pera. Aanhin nila yung pera, wala silang alam kung paano gagawin yan. Totoo yun. Yes, very important po yun. Isa sa mga few of the observations na may mga nakita po tayong ganun. So, but then again, no worries. Kaya nga po natin siya ginagawa because we have to, do corrective measures, Also, ito kinaganda pala, engineer, kasi this is also checking our implementers also. Yung sariling tao ng MSSD, yung MSSD workers, sakto ba, tama ba yung pag-implement nila mismo doon sa ground? Kasi yun tama yun. Nakita na nga na nabaliktad yung ibang mga proseso. No? Yes po. Okay. Tapos, at the same time din po, Ma'am MJ and Sir Jeff, minanggit ko na po kanina yung case management. Through this monitoring po na activity, tinitingnan din natin naman gaano na ba kalaki yung caseloads ng ating mga municipal social welfare officers. Kasi mahirap ang case management po kasi dapat always binibisita ng ating mga workers yung mga clients natin. Karamihan, yun din yung tanong ko, MJ, sana. Yung bang monitoring and evaluation nyo para lang sa beneficiaries, or nagmo-monitor and evaluate din kayo para sa mga workers ninyo para malaman din yung mga needs nila and kung ano pa ang dapat na-improve na ibibigay din sa kanila ng MSSD. Yes, so mukhang natumbok na po ni Sir Jeff yung ating ginagawa. Tama po yun, aside from the beneficiaries, we also look into our personnel po, our staff on the ground. Importante yun. Especially po kung baka po kasi na-overwhelm na din sila
sa dami po ng, of course, beneficiaries, for example, sa Unlad Pamilyang Bangsamoro, kung aabot na po ng mga 300 in one munisipyo, so dapat po lahat kasi kini-case manage natin yan. So we have also to check yung ratio and proportion. Ano na po ba yung realities on the ground? Correct. One worker is to how many caseload? And then, at saka yun, sir, yung ding accessibility ng mga lugar na pinupuntahan nila kasi meron akong na-encounter na worker dati na sinasabi niya na uniform ang lahat ng binibigay na transportation allowance. But different naman yung mode of transportation namin. At malayo ang iba, yung iba. na andyan lang, isang sasakayan lang. Kami, nagkakabayo, sumasakay ng bangka. So, bakit pare-pareho lang? Mga ganyan. So, lumalabas din po ba yan sa monitoring and evaluation, sir? Yes po, because we also ask them, no, how is it during the implementation, paano tayo nag-field? At yes, sir, lumalabas din po yan. And even, example po, no, yung ating mga child development workers, yung ating mga parasocial workers, they also try to follow up, no, even the honorarium, just in case may mga delays po. No? So, nanonote po natin yan. Ang kinaganda naman po, if we submit the monitoring report, meaning evidence-based po tayo, meaning na ka-interview po tayo ng mga staff po talaga natin on the ground, we have attached na mga monitoring forms and we can really push forward with the findings and recommendations po, no? So again po, we also see the welfare po ng ating mga staff during these monitoring activities. And then just to also share, of course, happy po kami, no, kasi nakakita din po talaga tayo ng mga aside from the best practices, yung mga success stories din po talaga on the ground na alhamdulillah with our comms team, no, ay nafi-feature din po talaga natin. Pero iba din talaga yung nado-document mo talaga personally, no, nakikita natin how our livelihood program, no, kumbaga nakatulong para makapagtapos yung ating yung mga anak po nila sa family, no, nila. And then even yung ating program for Kupkup, no, very significant kasi for orphans po kasi ito. So nakita din po natin na tuloy-tuloy yung pagbuti ng kondisyon ng ating mga beneficiaries. Alam mo, ang ikinaganda nitong monitoring and evaluation, MJ, ay pinapakita talaga ni MSSD that they truly care for the beneficiaries. Hindi lang yun, sige, iniwanan ka na namin ng ano dyan, ng programa dyan, bahala ka na. So, ramdam mo talaga sa MSSD doon sa nakatuwang mo, no, nakasabay mo sa pag-unlad mo, sa pag-struggle mo, kasabay mo siya dahil naandyan, minomonitor ka nga at ini-evaluate yung mga programa binibigay sa iyo. Yun ang I think yung pinaka magandang yung take away natin kapag pinag-uusapan itong monitoring and evaluation na gusto nating ipaalam sa kanila that we will not just leave you with the programs. We will guide you and we will protect you hanggang sa maging okay ka doon sa ano mo, sa sitwasyon mo ngayon. Malayo pa tayo sa perfecto, no? Pero hindi naman natin ina-aspire yung perfection. Pero kung sabi siya pananingkamot gyud, no? Correct. Ano ba yung paningkamot sa nagsisikap talaga. Nagsisikap talaga yung MSSD na maayos yung kanyang implementation. So kung meron tayong syempre marami pa, we cannot please all people. Marami pa ring hindi feeling nila hindi tama, hindi tatanggap. Dahil may mga previous experiences kasi na bad. Mahirap agad i-erase yan. Pero ginagawa talaga lahat ng MSSD para bumalik yung trust ng tao. Kasi 'di ba pag kahit nang nagpo-post tayo ng MJ yung mga opening of job opportunity, sasabihin may nakalagay na ng diyan position. It's really hard for us to fight back na hindi yan ganoon, hindi na ngayon ganoon. So malayo pa yung ating susuunging challenge para ipakita sa lahat na really, nagbabago ng sistema si Bangsamoro. Not really, Bangsamoro is implementing as much as possible yung tama na implementasyon ng mga program. Ngayon ko lang pala naalala, nung nag-post tayo ng hiring, nagpost ng hiring ngayong MSSD. So, ang dami nga nang sabi na may tao na yan. Sino nakipag-away doon? Ikaw talaga yun. Hindi naman nakipag-away, pero sinet mo ang record straight. Na hindi talaga. Lahat ng yan, kaya nga po mayroong monitoring and evaluation kasi lahat ng yan po ay tinitingnan kung maayos ang pagkaka-implementa. At kung hindi maayos, aayusin. Kung merong problema at merong matatapakan na tao or organization along the way, so be it. Hindi pwedeng balikuin nato, no? Baliktarin natin yung baluktutin natin yung mali.
para lang mapasabi natin na nag-implement. So, maaring may maling nagawa dati, pero dahil sa monitoring and evaluation natin, na gusto nating i-improve, aayusin natin. Mababago yan ng dahan-dahan. Alright, ways forward po tayo, sir. Wala na, 3 minuto na ito. Sige po. Ano po yung mga gagawin pa natin at asahan ng ating mga Kabangsamoro? Yes po, so kagaya nga din po ng na-mention ko kanina, ay patuloy-tuloy po itong ating monitoring activity, especially itong random spot check monitoring natin, both beneficiaries and even our social infrastructure projects. At yung mga results and findings po nito will form part of our policy recommendations para mas ma-improve pa natin yung ating mga programs. So expected, may reports po tayong isasubmit. And then of course, isa din po sa mahalagang dokumento na meron tayo is yung pagbuo po natin ng RBME or yung results-based manual po, no? With support from development partners. Medyo nasa pipeline na din po ito for this year. And then inshallah po, yung minention ko kanina na compendium ng reporting and monitoring forms ay ma-update po namin. We will be releasing the second edition, and this time po mas marami ng forms. Andyan na din ang nationally funded programs. At the same time, we aim to digitalize these forms kasi parang mas maganda pong paperless tayo, no? Correct. Na pumupunta sa field. Mukhang maganda din po yung practice. So, we look forward to that. And of course, gusto ko lang pong diinan that aside from the monitoring, we also do the impact evaluation or impact assessment of our program. And for this year, inshallah po, may ongoing po tayo na impact evaluation for our COP program. Yung para po sa mga orphans. So this is in partnership with BPDA and yung formerly NEDA po ngayon ay si DepDev na, Department of Economy, Planning and Development. And inshallah po, another program that we would like to subject into impact evaluation is yung ating Unlad Pamilyang Bangsamoro program. And nasa exploratory talks pa po tayo dito with BPDA how we can go forward with our impact evaluation po. So yun po yung mga exciting activities na gagawin po natin para po mas lalo pa nating mapaigting ang M&E efforts and strategies na meron po tayo sa ministry. Thank you so much, Engineer Mokhtar Abubakar, Section Head po ng Monitoring and Evaluation Section under the Planning and Development Division ng Ministry of Social Services and Development. Parting message bago natin pakawalan. Ay, meron pa po palang gano'n. Masya-shoutout po ba? Shoutout tayo sa lahat ng mga workers po ninyo na laging nagpe-field. Big shoutout sa inyo. So, unang-una po, of course, Sir Jeff and Ma'am MJ, nagpapasalamat ako for this opportunity because kagaya nga ng nasabi natin kanina, medyo hindi na papag-usapan sa M&E. But it exists and it really matter po for our program implementation. Special shoutout na lang din po sa aking mga family, friends, relatives na nasa Zamboanga, Sibugay. I'm originally from Zamboanga, Sibugay po and from Zamboanga City. Hello, Zamboanga people! May mga kaibigan ako dyan sa Alicia. Zamboanga, Sibugay. Sir is from Naga. Malapit-lapit lang. Of course, babanggitin ko din po ang aming division sa Planning and Development Division headed by Chief PJ, ating mga kasamahan po, mga fellow section heads and unit heads po sa PDD, si Rap, si Sam, si Nico. And of course, special mention ko na din po ang aking masisipag at magagaling na kasamahan sa M&E section. Tatatlo lang po kami sa region currently. Dati dalawa, ngayon nadagdagan na. So, shout out po kay Myra and kay Jal na very masipag po sa ginagawa naming work currently. And sa lahat-lahat na po ng ating mga M&E workforce from the regional level up to the provincial level na patuloy po na ginagawa yung best effort nila para magampanan po yung M&E work. And yun lang po, siguro magpadayon lang po tayo mga kapatid sa ating ginagawang work, no? So it will be all worth it kung nakita na po natin yung talagang impact ng ating mga programs and services. Correct. And above all, let's all just remember po that M&E really matters po in the program implementation. At sana sa pagdating ng panahon ay lahat na ng mga ministries offices and agencies natin ay meron na ding monitoring and evaluation. Sana all. Sir, Engineer, thank you so much po sa inyong time. Po, Sir Jeff. Thank you so much. MJ. Parang medyo maganda yung aking pakiramdam dahil syempre bahagi tayo doon sa mahaba-haba na yung ating buhay dito sa Bangsamoro Muna MSS Theater Service kasamang Jeff. At itong programa nito ay bahagi din sa entire monitoring and evaluation dahil tayo nakaka-receive ng mga feedback, magandang feedback at hindi magandang feedback. Katulad na? Maraming salamat pa rin. Sabi ni Ma'am Amina Silongan. Sabi ni Ma'am Amina Silongan, sabi niya, may you be
be rewarded sa ganitong programa na sinasagawa ninyo, no? Lalo na daw yung pagbibigay ng training allowance sa mga PWD, sa mga persons with disabilities, no? More power, may Allah bless you. Ayan. So, yun maraming salamat po. Ayan, nagtapos na naman ang isang oras natin na balitaktakan at pag-explain ng ating mga programa at serbisyo sa MSSD. At kung meron pa kayong mga katanungan, medyo hindi pa naintindihan, mag-text po sa ating hotline number 0919-480-4265. O di kaya, mag-message sa ating Facebook page, Ministry of Social Services and Development. Muli ito po si MJ Alvarez. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. Sa ngalan po ng ating mga nakasama, para maging successful po yung takbo ng programang ito, kasama po sa ambunghanay ng Information and Communications Division ng Ministry of Social Services and Development, Carl Daniel, ang IT Specialist po ng NDBC Cotabato and Mindanao Cross. Ganon din po ang ating onboard na technician ngayong umaga, Jeff Lungakit. Maraming salamat sa iyo and sa NDBC family. Ako po si Jeff Mendez. Maraming salamat. Have a safe weekend, everybody. Next Saturday po, magkakarinigan ulit tayo dito lamang sa inyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service.